May isang tao noon sa Tondo na kahit kriminal ay minahal ng libo-libong tao. Isang lalaking kinatatakutan ng mga gang, hinahanap ng mga pulis, ngunit itinuturing na bayani ng mga ordinaryong mamamayan. Sa bawat sulok ng Tondo, may iisang pangalang bumubulong sa takot at respeto: Asyong Salonga. Ngunit papaano nga ba naging Robin Hood ng Tondo, ang isa sa pinaka-notorious na gang leader sa kasaysayan ng Pilipinas? Sabay-sabay nating alamin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag. October 11, 1924. Bago pa man siya kilalanin bilang Asyong Salonga, isa muna siyang batang isinilang sa Tondo, Maynila. Sa panahon kung saan ang mga lansangan ng Maynila ay malayong malayo sa nakikita natin ngayon. Mga panahong laganap ang riot, nakawan, patayan at madugong labanan ng iba't ibang mga grupo. Kapag binanggit ang pangalang Tondo ngayon, iba na ang larawan nito sa maraming tao. Ngunit ang Tondo na pag-uusapan natin ngayon ay ang Tondo ng nakaraan. Isang Tondong nababalot ng karahasan at isa sa mga lugar na may pinakamataas na antas ng krimen sa bansa noong mga panahong iyon. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, ang batas ay hawak ng pamahalaan. Ngunit sa ilang bahagi ng Tondo, ang batas ay kadalasang hawak ng mga taong may lakas, may impluwensya at may kakayahang manakot. At dito namulat si Asyong Salonga. Sa mundong ang karahasan ay hindi balita, kundi bahagi na pang-araw-araw na buhay. Habang lumalaki si Asyong, unti-unti rin niyang nasasaksihan ang tunay na muka ng mga lansangan, mga gang na nag-aagawan ng teritoryo, mga kabataan na sumasali sa mga riot, at mga lalaking handang pumatay para lamang mapanatili ang kanilang pangalan. Sa ganitong kapaligiran, hindi na nakakapagtakang mas maaga siyang nahatak papasok sa mundo ng mga gang, at sa murang edad, naging bahagi na rin siya ng kulturang matagal nang namamayani sa Tondo. Ayon sa ilang kwento, unang sumikat ang kanyang pangalan sa kalye ng Angustia, isang lugar na kalaunan ay magiging pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Dito, unti-unting nakilala si Asyong Salonga, at dito rin magsisimulang mabuo ang reputasyon ng isang lalaking balang araw ay yayanig sa buong Maynila. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumitindi ang impluwensya ni Asyong, hindi lamang dahil sa kanyang tapang, kundi dahil sa kanyang kakayahang mamuno. Habang ang ibang gang ay nag-aaway-away, unti-unti niyang pinag-iisa ang mga taong nasa kanyang paligid. At habang dumarami ang kanyang mga tagasunod, mas lalo rin siyang nagiging kilala. Hanggang sa dumating ang panahong hindi na sapat ang simpleng grupo lamang. Kailangan na nila ng isang organisasyon. Kailangan nila ng pangalan. At dito'y sinilang ang gang na magpapayanig sa Tondo, Angustia. Mula sa simpleng samahan, unti-unti ito naging isa sa pinakakinatatakutang grupo sa lugar. Nagkaroon sila ng mga taguan, mga ligtas na ruta,
at mga koneksyon sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Mula sa Binondo hanggang sa Pier, mula sa Quiapo hanggang sa Tondo. Lumawak ang kanilang impluwensya at kasabay nito, lumawak din ang kanilang listahan ng mga kaaway. Ngunit habang tumitindi ang kapangyarihan ng Angustia, may isang problemang paulit-ulit na bumabagabag kay Asyong. Sa tuwing may krimeng nagaganap, sila agad ang sinisisi. Kapag may nakawan, kapag may riot, kapag may patayan, iisang pangalan agad ang binabanggit ng mga tao. Asyong Salonga. Kahit sa maraming pagkakataon, wala naman silang kinalaman sa mga nangyayari. Dito nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Sa unang pagkakataon, napaisip siya. Ano ang silbi ng kapangyarihan kung ang tingin sa kanila ng lahat ay mga salot ng lipunan? Ano ang silbi ng impluwensya kung walang respeto ang taong bayan? At mula sa tanong na iyon, isinilang ang bagong direksyon ng kanyang grupo. Imbis na maging dahilan ng kaguluhan, sinubukan nilang maging dahilan ng isang kaayusan. Unti-unti nilang tinugis ang mga maliliit na grupong responsable sa mga nakawan at karahasan. Nagbigay sila ng proteksyon sa mga maliliit na negosyante at tinulungan ang mga ordinaryong residente na matagal nang namumuhay sa takot. Hindi ito nangyari sa isang gabi lamang, hindi rin sa isang buwan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang tingin ng mga tao kay Asyong Salonga. Mula sa pagiging kilabot, unti-unti siyang naging tagapagtanggol. Mula sa pagiging gangster, unti-unti siyang naging simbolo ng seguridad sa ibang bahagi ng Tondo. At para sa marami, siya ang taong kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga pulis. Kaya naman hindi nagtagal, nabansagan siya ng marami bilang Robin Hood ng Tondo. Ngunit gaya ng maraming taong umaangat, dumating din ang panahon ng pagbagsak. Sa kabila ng lumalaking suporta ng mga tao kay Asyong, patuloy pa rin siyang tinutugis ng mga otoridad. Para sa mga pulis, hindi mahalaga kung bayani siya sa mata ng iilan. Isa pa rin siyang gangster at isa pa rin siyang banta sa batas. Kaya naman pagsapit ng taong 1946, sa edad na 20, nahuli si Asyong dahil sa kasong illegal possession of firearms. Ngunit ang pagkahuling ito ay hindi gaya ng karaniwang pag-aresto. Hindi ito simpleng warrant. Hindi ito simpleng pagdakip. Para itong isang pangangaso. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit siyang sinusubukang hulihin ng mga pulis. Ngunit sa bawat pagkakataon, lagi siyang nakakalusot. Hanggang sa dumating ang araw na sa wakas ay natsyempohan din nila si Asyong. At sa pagkakataong iyon, wala na itong takas. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nawalan na ng pinuno ang Angustia. At sa pagkawala ni Asyong, parang nawalan na ng direksyon ang buong organisasyon. Isa-isang bumabalik sa normal na buhay ang ilan niyang mga kasama. At yung iba naman ay nagtago. At yung iba ay naghihintay lamang ng tamang panahon. Dahil alam nila na isang tao lang ang kayang magbuklod muli sa kanila. Samantala, unti-unti ring umihina ang impluwensya ng kanilang grupo. Ang mga dating tahimik sa kalye, muling nilamon ng kaguluhan. At gaya ng mga damong tumutubo matapos ang ulan, nagsulputan muli ang mga maliliit na gang sa Tondo. Parang bumalik ang lungsod sa dati nitong anyo. Magulo, mapanganib, at walang may kontrol. Ngunit hindi lamang Tondo ang naging magulo. Maging ang buhay ni Asyong sa loob ng kulungan. At sa bawat araw na lumilipas,
lalong lumalaki ang kanyang pag-aalala dahil kabilang sa mga bilanggo roon ang ilan sa kanyang dating mga kaaway, mga taong matagal na naghihintay ng pagkakataong makaganti. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang gang, wala siyang proteksyon, wala siyang impluwensya. Sa loob ng kulungan, pantay-pantay ang lahat. At alam iyon ni Asyong. Sa kanyang isip, 6 na taon. 6 na mahabang taon. Napakahaba nun para sa isang lalaking sanay mamuhay sa lansangan. At marahil napagtanto niya kung mananatili siya roon, maaaring hindi na siya makabalik pa ng buhay. Kaya nagsimula siyang mag-isip, mag-obserba, maghintay at magplano hanggang sa dumating ang pagkakataong hinihintay niya. Isang araw, dinala siya sa ospital matapos magtamo ng sugat sa tagiliran. Para sa marami, isa lamang itong ordinaryong pangyayari. Ngunit para kay Asyong, ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong makabalik sa kalayaan. Mayroon lamang siyang 24 na oras at sapat na iyon upang magawa niya ang mga plano. Ayon sa mga kwento, isang simpleng paperclip lamang ang ginamit niya upang alisin ang posas sa kanyang kamay. Isang paperclip laban sa buong sistema, laban sa mga bantay, laban sa kulungan. Sa hindi malamang paraan, nagawa niya. Nakatakas si Asyong muli. At nang matuklasan ito ng mga otoridad, agad silang nagsagawa ng malaking operasyon upang siya ay muling-hulihin muli. Ngunit huli na ang lahat, naglaho na siya. Parang multong bumalik sa dilim ng tondo. At nang makabalik siya sa kanyang lugar, tila muling nabuhay ang isang alamat. Isa-isang nagsisibalikan ang kanyang mga tauhan. Ang mga dating nagtago, muling lumantad. Ang mga dating tahimik, muling humawak ng armas. At sa loob lamang na maikling panahon, bumalik ang kapangyarihan ni Asyong. Ngunit habang siya ay nakakulong, may isang bagay na nagbago. May isang bagong pangalang umusbong sa tondo. Isang pangalang hindi natatakot kay Asyong at hindi handang yumuko sa kanyang impluwensya. Isang lalaking nais ang buong tondo para sa sarili niya. Ang pangalan niya ay si Carlos Capistrano alias Totoy Golem. Isa ring anak ng tondo. Isa ring produkto ng magulong lansangan. Ngunit dito nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Kung si Asyong ay nakakuha ng suporta ng mga tao, si Totoy Golem naman ay nakakuha ng kanilang takot. Kung si Asyong ay nais ng kaayusan, si Totoy Golem naman ay nabubuhay sa kaguluhan. Kung si Asyong ay gumagamit ng impluwensya, si Totoy Golem ay gumagamit ng pananakot. Malaki, matikas at napakatalino nito. Hindi siya ang tipong personal na gumagawa ng maruming trabaho. May mga tao siyang gumagawa nito para sa kanya. May mga tauhang handang pumatay. May handang mangikil. At handang magasik ng lagim sa kanyang ngalan. At habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, unti-unti ring bumabalik ang krimen sa tondo. Isang bagay na direktang sumasalungat sa lahat ng pinaghirapan ni Asyong. At dito nagsimula ang isang digmaang hindi maiiwasan. 2 hari, isang lungsod, at iisang trono.